Ang Saudi Arabia ay magtatayo ng 2 kilometrong tore katumbas ng 1.24 milya tuwid pataas. Dalawang Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali ngayon, ang kasya rito. May sobrang espasyo pa ang Empire State Building, kahit 5 pa hindi aabot sa tuktok. Type A101 na inakyat ni Alex Honnold, 4 pa ang kailangan. Kung sakaling akyatin ni Alex ang Rise Tower, aabutin siya ng mahigit 6 na oras at haharapin ang malakas na hangin na pwedeng magpatuklap sa kanya mula sa salamin. Hindi lang ito basta record. Ang Rise Tower ay tuluyang magbabago sa konsepto ng kung ano ang maaring maging isang gusali. At ang totoo, maaring gumana talaga ito. Maligayang pagdating sa Rise Tower, ang pinakaambisyosong proyektong konstruksyon sa kasaysayan. Isang napakataas na gusali na abot ulap, may iba't ibang sistema ng panahon kada palapag at nangangailangan ng teknolohiyang hindi pa lubusang napapatunayan sa ganitong kalaking antas. Maaring ito ang kinabukasan ng urbanong arkitektura o pinakakitang halimbawa ng kayabangan ng tao mula pa sa Tore ng Babel o pareho. Ang Rise Tower. Bago tayo magsimula, mahalagang tandaan na lahat ng nabanggit sa video ngayon ay pawang haka-haka pa lamang batay sa mga iminungkahing plano para sa gusali. Hindi pa nagsisimula ang konstruksyon, pero sa kabila ng lahat ng yan, simulan na natin. Ang Rise Tower ay planong itayo sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan kasalukuyang ginagawa rin ng prinsipe ang Jeddah Tower na layong maging unang gusaling may taas na 1 kilometro. Kamakailan lang muling sinimulan ang konstruksyon matapos matigil noong 2018 dahil sa Saudi Arabian Purge, kakulangan sa pondo, komplikasyong politikal at iba pang karaniwang dahilan ng pagkaantala sa mga mega project na tulad dito. Kaya syempre, ang solusyon ay magtayo na magdoble pa ang taas. Ang tore ay magiging, ito na yata ang pinaka-Saudi na bagay. Ang tore ay kaya maglaman ng mahigit 50,000 tao at ang bilang na yan ay halos hindi na gusali ang tawag dito. Para na itong patayong lungsod. Maglalaman ito ng tirahan, opisina, hotel, shopping center, mga parke, pati paaralan, ospital at sariling panloob na sistema ng transportasyon sa isang gusali. Dahil kulang ang karaniwang elevator sa gusaling 2 kilometro taas, kailangan mo ng mga elevator na gumagamit ng magnetic levitation. Tinatayang nasa $5 bilyong ang halaga ng gusaling ito, maaring mas mataas pa. Mamaya na natin pag-usapan ng pera, unahin muna natin kung bakit posible ito sa teorya. Ang kasaysayan ng matataas na gusali ay kasaysayan ng paglutas ng imposible. Noon, ang mga gusaling lampas, 150 metro ay tila katang-isip lang. Maraming problema noon tulad ng takot na madurog ng bigat ng gusali ang sarili nitong pundasyon, posibilidad na sirain ito ng hangin at kakulangan ng tamang materyales. Nagbago ang lahat nang gumamit ang mga tagapagtayo ng bakal, reinforced concrete at naimbento ang elevator ng magagaling na inhinyero. Dahil dito, lalong tumaas ang limitasyon. Una, ang Empire State Building noong 1,931 na may taas na 300 at 81 metro, tapos ang World Trade Center noong 1,973 na may taas na 400 at 17 metro, sinundan ng Petronas Towers noong 1,900 at 78 na may taas na 400 at 52 metro. At pagkatapos, noong 2010 ang Burj Khalifa ay umabot ng taas na 800 at 28 metro. Dapat yon ng limitasyon dahil lumalaki ng eksponensyal ang puwersa ng hangin sa gusali habang tumataas ito at kung tataas pa, mas bibigat ang materyales kaya hindi na praktikal. May isa pang dahilan na ang pagpapaakyat ng tubig sa pinakamataas na palapag ay nangangailangan ng pressure na makakasira sa karaniwang tubo. At isa pa, ang mga matataas na gusali ay gumagalaw din. Kailangan nilang gumalaw. Kapag matigas sila, mababali gaya ng sanga sa hangin at babagsak ang gusali. Halimbawa, ang Burj Khalifa ay umuuga ng 1.5 hanggang 2 metro sa tuktok kapag malakas ang hangin. Nakakatakot ito. Ngayon, isipin ang gusaling higit doble ang taas. Mga 3 o 4 na metro yon sa tuktok. Dapat din bigyan ng kredito ang engineering team dahil pinag-isipan nila ito. Tama lang, ang Rise Tower ay may tuned mass damper, isang higanteng pendulum na libu-libong tonelada ang bigat at nakasabit sa tuktok ng gusali. Kumikilos ito pabalik sa galaw ng gusali para mabawasan ang pag-ugoy. Mayroon din ito ang Type A101, isang 600 at 60 metric tons na bolang bakal na nakasabit sa 192 palapag. Kung susundin lang natin ang simpleng multiplikasyon, ibig sabihin ang damper ng Rise Tower ay aabot sa 3,000 hanggang 4,000 tonelada ang bigat, na literal na kasing laki ng isang maliit na gusaling tirahan. Ibig kong sabihin, ano bang pwedeng magkamali? Sa totoo lang, marami. At tiyak na pag-uusapan natin yan. Pero una, pag-usapan muna natin ang pundasyon. Dahil bago ka makapagpatayo pataas, kailangan mo munang maghukay pababa. Ang Rise Tower ay mangangailangan ng pundasyon na humigit kumulang 100 metro ang lalim. Katumbas ito ng 3 palapag na gusali sa ilalim ng lupa.
Ang pundasyon ay gagawin mula sa malaking konkretong slab na may bakal na grid at iaangkla sa bedrock gamit ang daan-daang malalalim na haliging pundasyon. Aabutin ng ilang araw ang tuloy-tuloy na pagbubuhos ng konkreto. Bawal itong putulin para hindi magkaroon ng mahihinang bahagi. Malamang, isa ito sa pinakamalaking tuloy-tuloy na paglalagay ng konkreto sa kasaysayan. Kailangang perpekto ito dahil kung ang pundasyon ay lumubog ng hindi pantay o malihis man lang ng ilang sentimetro, magsisimulang tumabingi ang 2 kilometrong taas na tore. At hindi tulad ng Leaning Tower of Pisa, hindi ito magiging kaakit-akit. Isa itong sakuna. Bakit hindi mo pwedeng itayo ang isang tore na 2 kilometro ang taas sa karaniwang paraan? Hindi mo kaya magtayo ng 2 kilometrong tore gamit lang karaniwang konkreto at bakal, masyadong mabigat at imposible. Ang mga mas mababang palapag ay magdadala ng sobrang bigat kaya kailangan maging sobrang kapal ng mga haligi. Sobrang kapal na mauubos na nila lahat ng magagamit na espasyo sa sahig. Gagamit ang rise tower ng ultra high performance na konkreto na 5 beses mas matibay kaysa karaniwan. Pero ang problema, kung ang 1 kubikong metro ng karaniwang konkreto ay nagkakahalaga ng mga $100, ang ultra high performance na konkreto ay umaabot ng mga $2,000 kada kubikong metro. Ang rise tower ay mangangailangan ng daan-daang libong kubikong metro ng konkretong yon. At nariyan pa ang bakal, partikular na mga alloy na ginawa para sa aerospace. Ito ang klase ng bakal na kayang tumagal sa matinding stress, na hindi nababago ang hugis at hindi basta-basta napapagod kahit ilang dekada ng tuloy-tuloy na pagbugso ng hangin. Pero 5 beses din ang presyo nito kaysa sa ordinaryong structural steel. Kahit matitibay ang mga materyales, kailangan pa ring malalaking structural column sa base ng tor. Tinatayang 5 metro ang lapad ng solidong ubod ng reinforced concrete na pinatibay ng bakal mula pundasyon hanggang ika-300 palapag. Kung iniisip mong 300 ay malapit na sa tuktok, hindi pa. Ang tor ay may 678 palapag na talagang nakakabaliw. Hindi pa ito ang pinakakapana-panabik na parte ng mga kakaibang gagawin ng tor. Sa taas na 2 kilometro, mararanasan nito ang iba-ibang klima sa iba't ibang taas. Ngayon karaniwan, sa antas ng lupa sa Riyadh, ang temperatura ay madalas na lumalagpas sa 40 degrees Celsius tuwing tag-init. Sa taas na 2 kilometro, maaaring 15 hanggang 20 degrees na mas malamig ito. Sa 1,000 metro, lalampas ang tor sa planetary boundary layer ng atmosfera kung saan nangyayari ang panahon sa lupa. Paglampas doon, nag-iiba na ang kondisyon. Mas kalmado sa iba, pero mas matindi rin sa ilang bahagi. Magkakaroon ng ulap sa paligid ng tore, hindi ito mga cute na eksenang parang maabot mo ang mga ulap. Ang ibig nating sabihin, malamang na literal na tutusok ang gusali sa mga ulap ng regular at nagdudulot iyon ng kakaibang problema ng yelo. Sa ilang taas at temperatura, ang moisture sa ulap ay nagyeyelo sa gusali. Habang dumarami ito, bumibigat ang istruktura ng tonelada at posibleng magdulot ng aerodynamicong problema. May panganib na malalaking tipak ng yelo ay mabali at mahulog mula 2,000 metro na para mga yelong rocket na bumabagsak sa sasakyan, tao at anumang nasa lupa. Kaya kailangang painitin ang panlabas na salamin o gawing lumalaban sa yelo ang disenyo ng harapan para maiwasan ang pagbuo ng yelo. Kung piliin nila ang unang opsyon, gagamit sila ng malaking enerhiya. Ang rise tower ay aabot sa 200 megawatts ang konsumo sa pinakamataas. Sapat na yon para magbigay ng kuryente sa isang lungsod na may 150,000 hanggang 200,000 katao. At lahat ng kuryenteng yon ay magmumula sa mga solar panel na nakatakip sa mga itaas na palapag, mga wind turbine at sa grid. Sa mga solar panel, kapag inilagay mo ito sa taas na 2 kilometro, ibig sabihin ay nasa ibabaw ka na ng karamihan sa atmospheric haze, kaya mas mataas ang solar efficiency. At sa humigit kumulang 200,000 metro kwadrado ng photovoltaic panels, yun ay, sa totoo lang, mga 10% lang ng kuryenteng kailangan ng gusali ang may bibigay nito. Ang mga wind turbine, medyo mas mahirap yon. Maingay at nanginginig ang mga turbine sa loob ng gusali at kailangan ng madalas na maintenance. Gayunpaman, sa taas na 2 kilometro malakas at tuloy-tuloy ang hangin. Kung ayon sa plano, mga renewable sources ay magbibigay ng mga 20% lang ng kuryente ng tor. Ang natitira ay galing pa rin sa grid. 80% ngayon, magandang balita, sagana ang Saudi Arabia sa mga pinagkukunan ng enerhiya, gaya ng alam mo na siguro, kaya hindi ito technical na problema, pero nagdudulot ito ng mga tanong tungkol sa pagiging sustainable, hindi ba? Ang isang gusali na kumukonsumo ng 200 megawatts ng kuryente ay maaaring ilarawan sa maraming paraan, pero hindi kabilang dito ang pagiging sustainable. At nandiyan pa ang issue kung paano ipapamahagi ang tubig. Karaniwan, ang mga water pressure system ay umaabot lang ng 100 metro.
Lampas dito, kailangan na ng maraming booster pump. Para malusutan ito, magkakaroon ang rice tower ng mga pumping station kada 50 palapag. Bawat isa ay magpapataas ng presyon ng tubig para sa susunod na bahagi gamit ang maraming pump na nakalaan bilang reserba para kung may pumalyang isa, may papalit agad. Dapat matibay ang mga tubo dahil malakas ang presyon. Halimbawa, ang tubig ay may bigat na 1,000 kilo bawat kubikong metro. Sa 2 kilometro taas, ang presyon sa pinakailalim ng haligi ng tubig ay humigit kumulang 200 bar. Iyan ay 2,100 pounds bawat parisukat na pulgada na magpapasabog sa mga ordinaryong tubo. Kaya gagamit ang to ng espesyal na high pressure na tubo na gaya ng sa mga industrial na gamit. Kailangan mo ring ibalik pababa ang wastewater na mabuti na lang at gravity ang gumagawa nito. Mas komplikado ang sistema ng tubo ng gusaling ito kaysa water infrastructure ng karamihan sa maliliit na lungsod. Kung ang tore ay magsusupply ng tubig sa 50,000 tao at bawat isa ay gagamit ng 200 litro kada araw, kailangan ng 10 milyon litro ng tubig araw-araw. Iyan ay 10,000 toneladang tubig na kailangang itulak pataas at pababain araw-araw. Elevator, fire escape at pakiramdam ng tumira sa taas na 2 kilometro. Ngayon, nabanggit na natin na hindi maaring gumamit ng normal na elevator ang rice tower. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit. Ang isang karaniwang elevator ay maaring umabot ng 5 hanggang 600 metro. Kapag lumampas pa ron, puputol ang mga kable dahil sa bigat nila. Kaya gagamit ang rice tower ng pinagsamang teknolohiya. Ang mga mas mababang bahagi ay magkakaroon ng tradisyonal na cable elevator pero gagamit ng napakalakas na carbon fiber na kable imbes na bakal at ang mga itaas na bahagi naman ay gagamit ng magnetic levitation na elevator. Ganitong teknolohiya rin ang gamit sa maglev tren kung saan ang elevator car ay nakasuspinde at pinapaandar ng magnetic fields. Nakakatakot kasi umiiral at nagamit na ang teknolohiyang ito pero hindi pa sa ganitong kataas na gusali. Dapat perpektong tuwid ang elevator shaft dahil kahit kaunting paglihis ay tuluyang titigil ang magnetic system. Tulad ng inaasahan mo, mas mahirap panatilihing tuwid ang isang bagay sa sobrang taas na gusaling umiindayog kaysa sa akala natin. Malamang na makakaroon ang gusali ng humigit kumulang 200 elevator pero kahit ganon, abutin pa rin ng mga 15 minuto ang pag-akyat mula sa ground floor hanggang sa tuktok kasama na ang oras ng paghihintay at paglilipat. Ang mga express elevator ay lalaktawan ang karamihan sa mga palapag at titigil lang sa mga sky lobby na mga transfer point kung saan ka pwedeng lumipat sa mga lokal na elevator. Pareho lang ito ng sistema na ginagamit sa Burj Khalifa pero mas pinalaki lang. Marami. Heto ang nakakatuwang detalye. Ang elevator ride ay parang maliit na patayong eroplano kasi sa taas na 2 kilometro, 20% mas mababa ang air pressure kaysa sa lobby. Kung mabilis ang pag-akyat, pwedeng magkaproblema sa tenga. Kaya gagawing fully pressurized ang elevator para manatili ang sea level pressure at unti-unting mag-adjust habang umaakyat. Ngayon, pag-usapan natin ang fire safety. Paano gumagana ang fire drills at evacuation sa mataas na gusali? Sa normal na building, simple lang ang fire safety. Sprinklers, fire doors, hagdanan, at ang assumption na kayang abutin ng mga bumbero ang kahit anong palapag. Sa isang tower na 2 kilometro ang taas, wala sa mga yan ang applicable. Hindi kayang abutin ng firefighting equipment ang lagpas 100 metro. Nagkakaproblema ang pressure ng tubig sa sprinklers kapag masyadong mataas. At paano mo ililikas ang 50,000 tao pababa ng 2 kilometro ng hagdan? Oo, bangungot talaga yan. Gawin nating math ang evacuation scenario. Ay assume natin na ang tao ay nakakababa sa hagdan ng isang palapag kada minuto. Medyo optimistic yan kasi napapagod ang tao, nagpapanik at yung may problema sa paggalaw ay nagpapabagal sa lahat. Sabihin na lang isang palapag kada minuto. Mula sa pinakataas na palapag, ang ika-678 pababa sa lupa, aabutin ka ng 678 minuto. Iyan ay 11 oras ng tuloy-tuloy na pagbaba sa hagdan. Walang gagawa nun. Hindi nga kaya ng karamihan ng tao yon sa pisikal na aspeto. Mga mahihina. At sino ba ang gumababa ng isang palapag kada minuto lang? Kaya kung bumaba ng isang palapag ng hagdan sa mga 10 segundo lang, ayos lang ako. Ang rice tower ay hahatiin sa mga segment na parang magkakahiwalay na gusali na may sarili nitong mga sistema ng pagsugpo ng sunog, mga presyurisadong palapag na pansilungan at hiwalay na bentilasyon. Kung may sunog, pwedeng isil ang apektadong bahagi. Sa tsura, kung sa ika-150 palapag ang sunog, hindi maapektuhan ang ika-200 palapag. Parang sobra kayong umaasa dyan mga tol. Bawat segment ay makakaroon ng refuge floors na parang fireproof na lugar kung saan pwedeng maghintay ng saklolo ang mga tao at ang mga palapag na ito ay may sarili nilang supply ng hangin, sariling tubig at sariling komunikasyon. Karaniwan, ligtas itong gamitin sa loob ng 24 na oras pero hindi lang basta uupo ka ron. Ang mga palapag na ito ang pick-up points ng lifeboat elevators, mga espesyal at fire-protected na elevator na kayang mag-operate sa emergency at magdala ng tao pababa ng pabatch. Pero ang totoong plano sa paglikas ay huwag magkaroon ng
ng sunog. Kaya nga, ang gusali ay may plano ng magkaroon ng makabagong fire suppression systems. Tinutukoy natin ang mga advanced na sistema ng pagtukoy ng sunog na nakakakita nito sa loob ng ilang segundo at mga otomatikong sistema ng pagsugpo na agad na umaandar pati fire-resistant na materyales sa bawat palapag. Ang layunin ay mapigilan ang anumang sunog sa isang kwarto lang, sa pinakamalala, isang palapag lang. Pero hindi mahuhulaan ang galaw ng sunog. Sa ganitong komplikadong gusali na maraming sistema at tao, malaki ang posibilidad na may magkamali o may pumalya. Ngayong napag-uusapan ang dami ng titira sa tore, malaga ring talakayin ang realidad ng mahigit 50,000 katao sa isang gusali na hindi lang basta nakatira roon. Nagtatrabaho, namimili at nag-aaral sila ron. Ang tore ay idinisenyo bilang komunidad na may lahat ng kailangan. Sa teorya, maaari kang mabuhay ng buong buhay mo nang hindi umaalis doon na talagang parang dystopian. At may isang nakakaintrigang tanong yan, hindi ba? Gusto ba talaga yon? May ilang psikolohikal na pag-aaral tungkol sa pamumuhay sa matataas na gusali na natuklasan na ang mga taong nakatira sa itaas ng ika-30 palapag ay naguulat ng mas mataas na antas ng pagkabalisa at pag-iisa. May kakaiba talagang epekto sa tao ang pagiging hiwalay sa lupa ng ganoon kataas. Siyempre, iba-iba pa rin ang magiging karanasan depende sa tao. May mga taong magugustuhan ito. Napakaganda ng tanawin. Makikita mo ang kurbada ng mundo at mas maliwanag ang mga bituin sa gabi dahil mas mataas ka sa malaking bahagi ng sagabal sa atmosfera. Ang araw ay sisikat at lulubog sa ibang oras kaysa sa lupa, kaya makikita mo ito ng ilang minuto mas maaga sa umaga at ilang minuto mas huli sa gabi. Para sa iba, nakakalito at nakakabahala ito dahil hindi talaga likas sa tao ang manirahan sa himpapawid. Alam ito ng utak natin, kahit hindi natin iniisip. May plano na ang mga developer na lagyan ng parke, berdeng espasyo at natural na liwanag ang tore, pero gawa-gawa lang ang mga ito at hindi totoong kalikasan. Nasa loob ka ng makinang ginagaya ang kalikasan kasabay ng mga isyong panlipunan. 50,000 tao na magkakalapit, iba-iba ang kita, kultura, wika at pinagmulan. Maaring maging recipe ito para sa isang masigla at magkakaibang komunidad o kaya naman ay parang pressure cooker ng tensyong panlipunan. Malamang pareho itong mangyayari. Ang budget at ROI ng The Rise Tower. Ngayon, ang opisyal na budget para sa The Rise Tower ay $5 bilyong pero halos tsak na kulang pa yon sa totoong halaga. Laging lumalagpas sa budget ang mega projects. Alam mo na yan, nanunood ka dito. Ang Burj Khalifa dapat $876 na milyon lang pero umabot ng $1.5 bilyong. Ang Jeddah Tower ay may budget na $1.2 bilyong ngunit 7 taon itong natigil at halos naubos na ang pondo kahit wala pa sa isang katlo ng target na taas. $5 bilyong para sa isang gusaling. Doble ang taas at dihamap na mas komplikado ay sobrang optimistic. Ang tunay na gastos ay posibleng nasa $20 bilyong o higit pa. Saan manggagaling ang pera? Ang Public Investment Fund ng Saudi Arabia ang pangunahing taga-suporta. Ito ang parehong pondo sa likod ng NEOM, ang futuristic na proyektong lungsod na naging balita dahil sa mga ambisyoso at para sa ilan, pati ako, absurdong plano. Malaki ang pondo ng gobyerno ng Saudi at nais nilang pag-ibahin ang ekonomiya para hindi umasa sa langis. Kasama sa estratiya nila ang mga mega project tulad nito. Ang Rise Tower ay kikita sa bantahan ng tirahan, paupahang komersyal, hotel bookings at retail. Ngunit sapat ba ito para bigyang katwiran ang posibleng $20 bilyong na puhunan? Sa totoo lang, hindi natin alam. Kung may 5,000 residential units na tigi $1 milyong, 5 bilyon ang kikitain. Kasama ang komersyal at retail na espasyo, posibleng umabot sa 10 hanggang $14 bilyong ang kita. Maaaring matugunan yan ang malaking bahagi ng konstruksyon, pero kulang ito para sa malalaking gasto sa operasyon. Libu-libong empleyado ang kailangan para mapatakbo ang gusali. Pagpapanatili, seguridad, paglilinis, administrasyon, $10 milyong taon-taon ang gastos sa kuryente pa lang. Ang investment natin sa Rise Tower ay talagang pangmatagalan at hindi agad magbibigay ng malaking balik. Pero may tanong, sulit ba ito? May mga argumento pabor dito tulad ng benepisyo ng urban density sa kalikasan. Ang pagtitipon ng tao sa isang lugar ay nakababawas ng pagkalat, nakapepreserba ng bukas na lupa at mas matipid sa enerhiya. Halimbawa, ang Rise Tower ay kayang maglaman ng 50,000 tao sa maliit na espasyo. Maaaring sabihin mong epesyente yon pero magiging totoo lang kung gumagana, ligtas, functional at sustainable ang gusali. Marami ring dahilan para pagdudahan ito. Una, ang engineering ay makabago na sa kasong ito ay isa pang paraan ng pagsasabi na hindi pa ito napatutunayan. Komplikado ang mga sistema kaya maraming bagay ang maaaring magkaproblema. Kapag 2 kilometro ka na sa ere, mas malala ang epekto ng pagkakamali kaysa normal. Pero ngayon, pag-usapan natin ang mangyayari matapos ito, ipagpalagay nating matatapos na.
Kitang-kita ang Rice Tower. Mula sa mahigit 100 kilometro ang layo, ito'y magiging palatandaan, atraksyon ng turista at simbolo ng ambisyon ng Saudi Arabia. Dumarayo ang mga tao mula sa iba't ibang bansa para makita ito. Umaasa ang mga developer na maaakit sila dahil sa kabaguhan, prestihiyo at tapang ng proyekto. Maaring tama sila. Pero ang pagtira sa Rice Tower ay masyadong mahal para sa karamihan. Ibig sabihin, para lang ito sa mga sobrang mayaman, mga korporasyon, mga turistang may pera at sa mga taong gustong masabi na katuloy sila kahit isang gabi lang sa pinakamataas na gusali sa mundo. Sulit bang mga panganib? Ang bawat megaproyekto ay mismong definisyon ng mapangahas na gawain. Ngunit bawat megaproyekto ay patunay na hindi mo magagawa ang mapangahas na bagay ng walang kabayaran, kabilang ang sakuna, pagkasawi at kamatayan. Sa Rice Tower, mataas ang panganib na gumuho ang gusali kapag nagkaproblema ang pundasyon, core o damping system. Sabi ng mga inhinyero, 1 sa 1,000,000 ang posibilidad ng pagkabigo. Pero kung titingnan ng kasaysayan, puno ito ng mga pagkabigong inhenyerya na mapapaisip ka kung totoo nga ba yon. Kasama dito ang tulay ng Tacoma Narrows, pagguho ng Hyatt Regency Walkway at Ronan Point Apartment Tower. Dinisenyo ng bihasang ininyero ang bawat isa at nangakong ligtas, ngunit nadulot pa rin ng matinding sakuna ang mga proyekto. Bahagi lang talaga yan ng pagsubok gawin ang halos imposibleng bagay. Natuto rin ang Rice Tower mula sa mga nakaraang pagkabigo. Maraming redundancies ang disenyo, kaya may sasalo kung may pumalyang sistema. Sobra din ang engineering ng estruktura, kaya kaya nitong tiisin ang bigat na lampas sa inaasahan. Panganib din ang terorismo, lalo na't parang target ang ganitong iconic na gusali. At syempre, gagawa ng mga hakbang para maiwasan ito. Pero kaya mo ba talagang gawing ganap na ligtas ang isang gusali na ganito kalaki? Sobrang daming access points, sobrang daming tao, sobrang daming nakababahalang salik. Siguradong gagawin ang seguridad hanggat kaya ng tao, gaya sa Burj Khalifa. Pero may ayaw pag-usapang senaryo. Paano kung hindi gumana? Kung mabagal ang elevator? Kung sobra ang pag-ugoy? Kung ayaw ng mga tao tumira roon? Paano kung masyadong mataas ang operational costs at hindi na practical sa ekonomiya? Pwedeng maging white elephant ang gusali at magsilbing babala sa labis na ambisyon. Pero baka rin naman gumana ito at matupad ang mga pangako ng developer. Isang kamangha-manghang gawa ng inhinyeriya, masiglang patayong lusod, sulyap sa hinaharap. Pero di natin malalaman hanggat dito natatayo, kung lahat ay ayon sa plano na madalas ay hindi naman nangyayari. Tinatayang matatapos ang ilang bahagi ng tour pagsapit ng 2030 at hindi ito tuluyang matatapos hanggang 2060. Sa huli, tagumpay man o hindi, magkakaroon tayo ng gusaling, 2 kilometro ang taas o napakamahal na aral tungkol sa limitasyon ng tao. Kapanapanabik pa rin itong panuurin. Sa totoo lang, ang Rice Tower ay hindi para sa praktikalidad o pagsolusyon sa siksikan sa lungsod at pagpapasulong ng napapanatiling arkitektura. Palusot lang ang mga iyon, mas simple ang tunay na dahilan. Gusto lang natin malaman kung kaya natin. Salamat sa panonood.